Kagagaling ko lang sa paaralan nang abutan ko si nanay na umiiyak sa loob ng kwarto. Ang sabi niya, bigla umanong namatay ang alagang kalabaw ni tatay. Hindi nito nakayanan ang maraming sugat sa kanyang katawan. Ayon sa nakasaksi, isa umanong malaking itim na aso ang pumaslang sa alaga ni tatay. Mabuti na lang daw at nakatakas ang isa sa dalawang hayop maliban sa isa. Matanda na rin kasi ito kaya mahina ng gumalaw. Nagpaalam ako kay nanay pagkatapos kong magbihis. Pupunta ako sa kulungan ng mga hayop kung saan doon niya naabutan ang walang buhay ng kanyang alaga. Ilan sa mga kasamahan ni tatay ang naabutan kong nakikiisyoso sa nangyari. Laglag ang balikat at lungkot ang una kong nasilayan sa aking ama. Parang kinukurot ang puso ko ng pino habang papalapit ako sa kanya. Maliit pa lang ako kasama na ito ni tatay sa bukid. Ito ang nagsilbing katuwang niya sa pagsasaka at pagtatanim. Tinakpan ko ang aking ilong na may humalong nakakasulasok na amoy sa ihip ng hangin. Nagpalinga-linga ako sa paligid, ngunit wala naman akong kakaibang napansin. Nanlaki ang aking mga mata nang makita na kalahati na lang ang natira sa katawan ng kalabaw. Nababakas na winakwak ang katawan nito dahil nakalawit ang mga bituka. Aswang ang may gawa niyan, pre. Nung isang araw namatay din ang mga alagang hayop ni Sorin. At kahalintulad ng alaga mo ang pagkapatay. Kung normal na hayop lang ang may gawa, paniguradong hindi mahahati ang katawan ng mga namatay na hayop. Isa lang ito sa mga haka-hakang narinig ko. Napailing na lang si tatay sa mga narinig. Pinagtulungan namin buhatin ang patay na kalabaw. Dinala namin ito sa malalim na hukay at inilibing. Tila piniga ang puso ko sa nangyari. Ito na kasi ang kalaro ko mula nung magkaisip ako. Ito rin ang sinasakyan namin kapag pupunta kami ng bayan dahil wala pang pampasaherong sasakyan sa kapanahunan ko. Ang dalawang natitirang kalabaw naman ay premyo ito ni tatay nung manalo siya sa 2 patimpalak ng mga lumang awitin. Wala ka bang pasok bukas? Narinig kong tanong niya. Bakas sa kanyang tinig ang panghihinayang at lungkot. Wala po, itay. Bakit po? May iuutos po ba kayo sa akin? Oo. Samahan mo ako dito sa kubo mamaya. Dito tayo matutulog nang sa ganon mahuli ko ang pumaslang sa kalabaw. Tulungan mo rin akong manguha ng mga kalamansi pati mga dahon at sanga nito. Kailangan malaman natin kung sino ang salot sa baryo natin nang sa ganon hindi na ito muling makapinsala. Kinabahan ako sa plano ni tatay, ngunit alam kong hindi magbabago ang desisyon nito. Umuwi kami sandali sa bahay upang kunin ang mga kinakailangang gamit. Nagbaon na din kami kung sakaling abutan kami ng gutom sa kubo. Hindi rin pabor si nanay sa plano ni tatay pero katulad ko, wala rin itong nagawa. Mas nag-uumapaw ang kagustuhan ni tatay na maiganti ang nawalan niyang kalabaw. Dumiretso kami sa taniman ng kalamansi upang mamitas. Mahigit 10 puno ng kalamansi ang naroroon. Dala ang busdo, nagsimula na akong mamitas habang si tatay naman
ay sinasako ang mga tuyong dahon ng kalamansi at dinala sa kubo. Itinambak niya ito sa may kulungan ng hayop pati na rin sa harapan ng kubo. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa aking kinaroroonan. Tama na yan, Mateo. Bumalik na tayo sa kubo. May kailangan pa akong tapusin. Tanging tango ang aking itinugon sa kanya. Hiniwa ko agad ang mga kalamansi pagdating sa kubo. Inilagay ko sa 3 may kalakihang sprayer ang katas nito. Sinilip ko si tatay mula sa bintana. Nilagyan niya ng konting gasolina ang mga nakatambak na dahon ng tuyong kalamansi. Bandang 4:00 na ng hapon kami natapos. Inilabas ni tatay ang matalas na itak, 2 kahon na posporo at ang asin. Hinalo niya ito sa purong katas ng kalamansi na nasa sprayer. Bandang 5:00 ng hapon, naghapunan na kami ni tatay nang sa ganon may lakas kaming harapin ang kung sino mang nilalang. Sa'yo itong isang sprayer. Gamitin mo kapag lumapit sa'yo ang nilalang, mapatao man yan o aswang. I-spray mo yan sa mata ng nilalang. Pahiran mo rin ng kalamansi ang buo mong katawan pati na rin ang damit at ulo mo. Nakakasiguro akong aswang ang may pakana ng lahat ng mga kababalaghan sa baryo natin. Basta huwag mong kalimutan ang biling ko sa'yo at kahit na anong mangyari, manatili ka lang sa loob ng kubo. Opo, tay. Tanging sagot ko sa kanya. Pagsapit ng gabi, nakarinig kami ng mga pagaspas sa labas ng kubo. Napalatak agad si tatay dahil kumpirmadong aswang ang pumapaslang sa mga hayop lalo na sa kalabaw ni tatay. Maya-maya, nakarinig kami ng kaluskos sa may kulungan ng mga hayop. Nakakapangilabot ang alulong ng mga aso pati mga hayop sa kulungan ay nagkakagulo din. Para namang may hinihingal sa labas ng bahay. Akmang sisilipin ko ito nang pigilan ako ni tatay. Dahan-dahan akong bumalik sa aking pwesto. Muntik na akong mapatili nang bigla na lang may kumalabog sa pinto na ikinagalit ni tatay. Pinagmumura niya ang aswang sa labas. Tila naman nagagalit ang nilalang dahil umaangil ito na lalong nagpagulo nga sa hayop sa kulungan. Hindi nakatiis si tatay. Kaya lumabas ito at kinuha ang itak at isang kahon ng posporo at isang sprayer na may katas ng kalamansi. Binilinan niya ako na kapag may nangyari sa kanya, kailangan ko lang sindihan ang mga nakatambak na dahon mula sa paanan ng hagdanan sa kubo. Inilak ko kaagad ang pintuan at saka sumilip sa bintana. Nagpambuno si tatay at ang aswang habang walang patid ang pag-iingay ng mga hayop. Pilit niyang tinataga ang halimaw ngunit sadyang mabilis ang kilos ng aswang kaya hindi ito matamaan ni tatay. Nag-uuyam na umangil ang aswang kay tatay. Tila pinaglalaroan lang nito ang aking ama. Lumingon ang aswang sa aking kinaroroonan. Halos di ko maigalaw ang aking katawan sa takot. Nanlilisik na nakatingin sa akin ang mapupulang mata ng aswang. Tumutulo pa ang laway nito sa kanyang bibig. May mga pangil at matatalas na mga kuko din ito. Pilit kong iginalaw ang aking mga paa pero parang napako ito. Ibinalyan ng aswang si tatay sa trangkahan ng kulungan ng mga hayop.
Napangiwi ito nang tumama ang kanyang balakang. Natauhan ako bigla nang makitang papalapit sa akin ang aswang. Inabot ko ang posporo na nakalagay sa gilid ng mesa pati ang sprayer. Mabilis na sinindihan ko ang posporo pero ayaw netong sumindi. Nanginginig na muli akong dumukot ng 3 stick ng posporo ngunit namamatay pa rin ang apoy. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na ang aswang. Bigla niya akong sinakal kaya nabitiwan ko ang hawak kong panindi. Pinilit kong alisin ang kanyang mga kamay dahil bumaon ang matalas at mahaba niyang mga kuko sa aking leeg. Panay ang pagpupumiglas ko ngunit sadyang mas malakas ang aswang kaysa sa akin. Narinig ko ang sigaw ni tatay habang pilit itong gumagapang patungo sa aking kinaroroonan. Kinapa ko ang aking bulsa ng short kung saan nakalagay ang sprayer. Tinatagan ko pa rin ang aking loob kahit kinakapos na ako ng hininga. Nang makuha ko na ang aking pakay, ay buong lakas na inesprayan ko ang katas ng kalamansi sa mapupulang mata ng aswang. Sumadsad ang balakang ko sa lupa nang bigla niya akong bitawan. Umatungal ang halimaw habang sapo ang mahapding mga mata. Bigla ring umusok ang balat na natamaan ng katas ng kalamansi. Sumandal si tatay sa may haligi ng kubo, habang kinakapa ko naman ang nabitawang kong posporo. Lumawak ang aking ngiti nang makapa ko ito. Agad na sinindihan ko ito habang di pa nakakabawi ang aswang. Itinapon ko sa may paanan ng hagdan ang palito na nagmula sa posporo. Kumalat agad ang apoy patungo sa nakatambak na mga dahon ng kalamansi. Mas lalong lumakas ang atungal na nilalang, lalo nang maamoy nito ang nasusunog na dahon ng kalamansi. Napapalibutan ng apoy ang aswang kaya nahihirapan itong makatakas. Mas lalo ring dumami ang usok sa katawan ng halimaw. Dinampot ko ang 3 sprayer ng katas ng kalamansi at naglakad ako patungo sa kinaroroonan nito. Kampante ako na hindi makakalaban ang halimaw dahil napuruhan ang mga mata nito. Idagdag pa ang apoy na nakapalibot sa aswang. Panay pa rin ang atungal at angil ng nilalang hanggang sa masubsob ito sa lupa. Binuksan ko ang 3 sprayer at walang pag-aatubiling. Ibinuhos ko ang lahat ng katas ng kalamansi sa katawan ng aswang. Mas lalong lumakas ang atungal nito habang nangingisay. Nagsimula na ring malapnos ang kanyang balat at panay ang usok ang katawan nito. Mabilis akong lumayo sa aswang nang makitang papalapit na ang apoy sa halimaw. Mabilis na kumalat ang apoy sa katawan ng aswang. Tanging atungal ang huli naming narinig hanggang sa tupukin ito ng apoy. Tumigil na rin ang alulong ng mga aso at kumalma na rin ang mga hayop sa kulungan. Pinulot ko ang itak na nabitawan ni tatay bago ko siya inalalayang papasok sa kubo. May mga sugat ito sa braso at tila napuruhan din ang balakang nito. Naghanap ako ng pwedeng panlapat sa kanyang sugat pero wala akong makita. Nagdesisyon kami na umuwi sa bahay. Paika-ikang naglakad ang aking ama habang nakaalalay ako sa kanyang likuran. Baka sa mukha ni nanay ang pag-aalala nang salubungin niya kami. Dala ng matinding pagod, agad na nakatulog si tatay matapos gamutin ang kanyang mga sugat at mahilot ang kanyang balakang.
Maging si nanay ay hindi makapaniwala na totoong may aswang. Maging ako man ay ganun rin ang nadarama ko nung una. Pagputok ng araw, nagtataka ang aming mga kapitbahay nang masilayan ang bakas ng sunog sa kulungan ng mga hayop ni tatay. Hindi na namin sinabi ang totoong nangyari dahil alam naman namin na hindi rin maniniwala ang mga ito.